Hello guys! Welcome ulit sa panibago nating video tutorial. So sa tutorial na to guys, is tuturuan ko kayo kung paano mag-sign up sa Rocket PH. Okay? So gusto ko kasi na lahat ng enrolls ko dito is mayroong Rocket PH. And malalaman nyo yan kung bakit. Okay, so first, dapat magkaroon muna tayo ng account kasi I know that most of you na wala pang Rocket PH account at naghihintay pa na kung paano i-set up talaga yung Rocket PH natin. Okay, so first is kailangan nating mag-sign up. Okay, so click natin tong login or join. Okay, so may choices dito na it's either pwede ka rin mag-login with Google. Yun yung sabi ko sa inyo sa Notion na, 'di ba? Importante talaga na meron tayong mga Gmail accounts kasi mas madali lang mag-login in any platforms kapag meron na tayong mga Gmail accounts. So, kung pwede rin mag-login with emails, pwede din. So, ako, yung ginamit ko talaga sa pag create ng Rocket PH is nag-login lang ako with Google. So, yun nga, pwede tayong mag-login with Google. So, kung meron ka ng account sa Google, Google account, yung incognito creations pa rin na account yung gagamitin ko. Means, yes, ino-notify natin to para makatanggap tayo ng notification sa mga emails natin kapag merong bibili or may papasok na sale. So, notify me. And then after that, punta ka dito sa banda na parang may happy face. Maliit na happy face. So, punta tayo dito sa Rocketeer dashboard. And then, punta tayo dito. Okay, yes. Yes pa rin natin to, okay? Yes pa rin natin to. Yes, notify me. And then, punta tayo dito kung nakikita nyo dito sa bandang ito, your profile is 20% complete. Click here to finish setting up your rocket ship to get your first sale, okay? So, click natin dito. Pwede din naman dito sa My Rocket Ship, pero since may ano dito, instruction na you need to click here, so click na lang natin to. Okay? So, nakalagay dito na na-check na yung complete your rocket ship. Okay, so kumbaga meron ka ng account sa Rocket PH. Okay? So yung next na gagawin is need nating mag-add ng profile. Okay? Very important yan. So mag-add tayo na, for example, profile. Okay? So ito yung lalabas. Yes, notify. Let's go mo lang yan. Yes, notify. So yung unang-una na makikita natin is yung about section. Okay? So may nakalagay dito na get to know me, your rocket ship link. So dito banda sa rocket ship link is pwede mo itong ma-edit, pwede mo ring i-leave as is. Kung nagustuhan mo naman itong kumbaga ano dito, rocket ship link na nandito is okay na. Okay, kung gusto mo namang i-change, just like for example, gusto mong i-change into something pangalan mo, so, yan, available. Available naman siya. And then, dito banda, change photo. So, ang sabi dun, sa instruction, need natin mag-add ng photo. Okay, ng profile picture. So, add tayo ng profile picture. Anything. So, let's say, ito ilalagay ko to. Kasi may account na ako eh. Ayokong ma-confuse yung mga buyers ko. So, I'll do it differently dun sa talagang account ko para maiwasan yung confusion. So, dito din banda, cover photos. So, very important tong cover photos, guys. Dapat talaga na may ma-upload tayo dito sa part na to. Kasi dati hindi ko to nilagyan. Kaya nung nag-apply ako to get a badge for verified pro, hindi ako agad na approve kasi wala akong cover photos. Okay? So, dapat lagyan niyo siya. So, I think pwede rin. So kung wala ka pang na set up na cover photo, so I think gumamit ka muna ng mga stock photos na available sa Rocket PH. Okay, so maglagay muna tayo ng kahit ano dito. Okay, so let's say ito nagustuhan ko to. So yan, sabi dito you can add up to 5 photos. So mag-add tayo ng 5 photos. Okay? Kasi ang mangyayari dito guys is mag-change yung images ng cover photo mo. So, mas maganda na talaga meron kang limang cover photo. Okay?
What is tatlo lang? Gusto ko tatlo lang yung cover photo. Then after that, lalagay natin yung name mo dito. Actually, pwede mo gamitin na yung name ng ano mo, ng page mo. Pero I advise, kung hindi ka pa naka-verified pro, use your personal name muna. Okay? Gamitin niyo muna yung personal name niyo, tsaka kayo mag-change ng business name nyo kapag na-verified pro na kayo. Okay? Kasi yun yung ginawa ko dati. Yung ginamit ko pa na name, hindi ko siya nilagyan agad ng incognito creations, hindi. Ginamit ko muna yung pangalan ko talaga. Personal name ko. And then yung role, so yung digital product seller, 'di ba? Kasi nagsisell tayo ng mga digitals. And then at least one is required. So okay na 'yan. And then Philippines, so ako naka-base ako sa Northern Mindanao, then Cagayan de Oro. And then headline. So pwede tayong magpatulong again sa ChatGPT guys ha. Pwede tayong mag-command kang ChatGPT to create or to write us a headline for our Rocket PH account. Okay? So i-search nyo lang kay ChatGPT na, okay, write me a headline for my Rocket PH account. Ah, pero syempre, before kayo mag-command sa kanya, magpakilala muna kayo, okay? Always, huwag nyo talagang kalimutan magpakilala kay ChatGPT kung sino kayo, kung ano yung ino-offer nyo na services, para kapag nag-create siya ng something for you, is hindi talaga magiging malayo yung ibibigay niya na information sa inyo. Okay? So, yung sa headline dito na part is dito siya banda, I think, uh, mag-a-appear. Okay? So, may kinapin ako dito. Gagamitin ko lang yung ginamit ko dun sa existing na account ko. Okay? So, ipipaste natin dito. So, yung nilagay ko is get things done with just one tap. So, parang uh, katunog lang ng TAP na tap. Okay? So, since topper naman yung name ko. And then, dito sa About You, so, yun pwede rin tayo magpaturo kan ChatGPT. Magpakilala ka rin ka ChatGPT para ma-construct ni ChatGPT ng maayos kasi pwede naman tayo yung gumawa. Pero kapag hindi ka sure sa format or kung paano mo i-deliver yung about section mo is pwede si ChatGPT tumulong sa inyo, okay? So, ika-copy ko lang din kung ano yung ginamit ko doon sa existing na account ko. So, ipipaste ko na lang dito. Okay, so after that, I think good to go na to. So, isi-save changes na natin to. Okay? Kapag nakapag-save changes na tayo, may preview siya na lalabas kung ano yung magiging itsura ng dashboard natin or kumbaga yung rocket ship natin. Okay? So dito banda guys, may preview na. So yung mag-a-appear dito yung mga cover photo na pinili natin, yung tatlo na pinili natin. Kung nakapag-upload ka ng 5 photos, is 5 photos din yung mag-change dyan. Every, I think, every 2 to 3 seconds. Okay, mag-change siya. So, yung pangalan ko andito, and then yung headline ko andito din, and then yung about section is nakalagay na din dito. Okay, so yan yung magiging output ng dashboard natin or yung rocket ship natin. Okay, so after that, pwede mo ring i-change yung ano guys, yung design kung hindi mo bet yung kulay. Okay, so kung hindi mo bet yung kulay, ah andito yung services, products, socials. So dito muna tayo sa designs, okay? Sa designs na part is lalabas yung kung ano yung gusto mong maging itsura ng dashboard mo. Okay? So actually, may iba dito na hindi pa siya available gamitin. Maganda sana kung pwede nang magamit. Pero andito, pwede kang gumamit ng theme na freelancer, pwede din designer. So yung ginamit ko is freelancer. Gusto ko sana tong itong designer. Pero ayoko yung ganitong itsura. Papakita ko sa inyo ha. Ayoko yung ganito yung itsura. Kasi gusto ko yung cover photo talaga na yung parang naka-landscape, okay? So pwede mo namang i-edit yung cover photo mo into portrait, pero yun nga, mas nagustuhan ko yung freelancer na theme.
Okay. So, ganito yung magiging itsura ng designer ha. Medyo maliit lang yung name, maliit yung logo. Compared dito sa freelancer, malaki yung logo natin and then malaki din yung name natin. Okay? So, pipiliin na lang natin yung freelancer na theme, okay? And then dito banta sa colors, pwede kang pumili ng kulay. Actually, hindi siya pwede like ma-edit like pipili ka ng colors na gusto mo. Like, for example, yung brand colors ng logo mo, ganito, ganyan. Parang wala pa siyang option na gawing ganyan. So, kung ano lang talaga yung available dito is yun lang talaga yung gagamitin natin, okay? So, what if yung pipiliin ko is this one? Parang sobrang girly about this one. Mm, I think this one. I think gusto ko to. Yung parang dark, no? So, ito yung empanada. Ganda naman pangalan to. Ang ganda ng pangalan. Yung parang pagkain siya, guys. Ngayon ko lang napansin. Empanada, Betamax, Scramble, Laing, Buko Pandan, Leche Flan, Palabok, Pandesal, at saka adobo. So, parang bet ko yung awarahan ni empanada. So, go for empanada ako. So, kayo, kung bet niyo si Betamax, bet niyo si Scramble, go for it. So, next tayo is the fonts. So may option ka rin dito to choose kung ano lang talaga yung available. So mas maganda sana no na if uh, i-update ni Rocket Page na pwede na tayo yung pipili na anong klaseng font yung pwede natin ma-design sa dashboard natin, no? So yun, is very limited. Kung ano lang talaga yung available, yun lang yung pwede talaga nating ah mapili. So, dito din, ngayon ko lang talaga ito napansin, guys. Hindi pala talaga ako super observant kasi ngayon ko lang talaga ito napansin. May Werpa, Pabebe, Suabe, Lodi, Kebs, Aura, Charot, Petmalu, and Basta. So, I think yung bet ko dito is si Pabebe. So, bet ko tong parang naka-cursive. So, nasa sa inyo pa rin yan, okay? So, ayan. Meron na tayong name, cover photo, meron na tayong profile, about section na, and then yung kulang na lang talaga dito is yung mag-upload na tayo ng services and products. Okay? So, dito sa upper section is kanina is 20% to, di ba? So right now is 60% na siya. Okay? So click natin kung ano yung kulang natin, okay? So na-check na yung complete your rocket ship, add profile pic, add your short intro and bio, and nakalagay dito add one or more social links. So i-click natin yan. And then maglalagay tayo dito ng kahit isa lang, okay? Kung meron kang Facebook account, pwede personal, pwede Facebook page, pwede ganon. What if ilalagay ko yung Facebook page ko, okay? Kasi sample lang naman to na account para lang talagang meron kayong guide kung paano uh, magsimula or mag-create ng account sa Rocket page. So, ika-copy ko and then ipipaste ko dito sa Facebook. Kung meron kang Instagram, pwede. Kung meron kang YouTube, pwede. TikTok, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Kumu, and so on. Okay? So, meron din ditong save changes muna tayo. Baka kasi mawala. And then, merong music. Kung meron kang Spotify, meron kang podcast. So, pwede design. So, kung meron kang mga accounts sa mga ganitong website, mga Behance, Deviant, Flickr, pwede mo rin ilagay. Kung meron kang store sa Shopee, Lazada, at iba pa, pwede din, and others. So, dito, pwede mo ilagay yung portfolio mo. Kasi dun sa akin is nilagay ko yung portfolio ko. Gumawa kasi ako ng portfolio ko using Canva website. Kasi pwede tayong gumawa ng website using Canva, actually. So, yun. Ah, so, I think, yung sabi naman kanina is pwede kang maglagay ng kahit isa lang. So, at least yung Facebook lang, okay na. So, nakapag-save changes na tayo. So, see, 80% na siya. So, click natin dito kung ano pa yung kulang natin. So, yung kulang natin is create one product or service. Okay? So, yun. Ah, need muna nating mag-upload ng product. Okay? So,
Yung nakalagay dito guys is dalawa to guys, services and products. Kung ikaw ay nag-offer ng services like gusto mong maging social media manager, ay ilalagay mo dito na okay, I offer uh, services in social media management. So ilalagay mo yung price mo, yung details, kung ano yung scope ng ano mo ng services mo. So pwede yan, okay? So, pwede mo ring maglagay dito ng video editing. So, magkano ba yung price? Kung ganito, ganyan. Pwede siya. Pero normally, sa digital selling, pagiging digital creator is more likely nasa products tayo. Okay? It's either digital product or uh, physical product. Okay? So, dito tayo sa products. Create your first product. Products are what you sell to customers. They can be any digital good from an ebook to movies to music. Okay, so add your first product. So my choices dito if either digital downloads or physical goods. So yun nga, kung nagbebenta ka naman ng mga physical product, pwede din naman magbenta sa Rocket PH. Pero kung more on templates ka, digital downloads lang yung pipiliin natin. Okay? So digital downloads, continue. And then, start from scratch. Kasi normally guys, may nakalagay dito na parang ito. Tsaka pa lumabas. So, may nakalagay dito na parang mga templates na pwede mong piliin. Tapos, i-edit mo na lang kasi para hindi ka mahirapan sa pag-construct. Pero ako normally talaga nagsa-start ako from scratch. Okay? Start from scratch. And then, yung first na makikita natin is product name. Okay? So, for example, yung product na gusto kong i-add is planner. Okay? A4. Tapos ilalagay natin dito, Canva, template, editable, what else? So, lalagyan din natin dito ng fully editable para kahit sa title pa lang is makikita na ng mga buyers natin kung ano talaga yung expectations na pwede natin yung offer sa mga products natin. Okay? So, I think that's okay. And then, depende pa rin ha kung pwede kayong mag-add pa dyan kung ano yung para keywords ba. Kasi mas maganda kasi guys na dito sa product name pa lang is may mga keywords ka na parang ilalagay na sa tingin mo is normally sinesearch ng mga buyer. Kasi ako, napansin ko kasi kapag nagsisearch yung mga buyer is uh, ini-include nila na parang ganito, Canva template fully editable. So much better na meron ganito para lalabas ka talaga sa search results. Okay, so yun, digital downloads. So dito guys is yung kung ano yung description ng product. So ilalagay mo dito sa planner kung ano yung inclusions, kung yung normally na description natin sa posting natin sa Facebook natin. Kahit yun, yung mga description dun is pwede natin siya ilagay dito sa description ng mga products natin dito sa Rocket PH. Okay? So, let's say for example, kinapi ko na din yung parang description ko dun sa kabilang account ko, kung ano yung description ko sa planner ko. So, i-paste natin dito. Yung nilagay ko dito guys is in-indicate ko na para ano lang ba, clarifications lang sa buyers natin na this is a digital download and no physical items will be sent to you. What's included? So, yan, ini-indicate ko rin na after successful payment, you will have instant access to download the purchase files. Okay? And then, for personal planner templates, you will receive the following. So, et cetera, et cetera. Lahat ng details dyan, ini-include ko kung ano yung mga other designs na pwede nilang ma-avail, 'di ba? So, ini-indicate ko rin dito kung ano yung pa yung mga coming, 'di ba? So, para iisipin nila na okay, kapag bibili pala ako nito, may access pala ako sa coming designs, 'di ba? So, yun, in-indicate ko nito, where are my files? You can use the link that you receive in your email after the successful payment transaction. Don't forget to check your spam folder if you still can't find it. Okay? So, in-indicate ko rin dito na instant download items don't accept returns, exchanges, and cancellation. Please contact the seller about any problems with your order. Okay? So, nilalagay ko rin dito na edited by me, but some resources used in this project are not owned by me. 'Di ba? Para just to be clear, na may ibang elements na hindi ko talaga pagmamayari. So, yun.
Just one thing, please don't resell them. Respect my effort and the time I put into creating this for you. So, may mga ganyan, mga usage rights, mga ganun, mga copyrights, ganun. So, pwede mo ilagay dyan lahat. And then after that, you can add up to 10 media to your products. So, okay, pwede ka lang mag-add ng isang image. Pero I suggest na maglagay ka talaga, isagad mo na yung 10 media, guys. Kasi, napapansin ko kasi dati, nag-upload lang ako ng isang photo, wala masyadong benta talaga, guys. For the moment talaga na parang, ah, binigyan ko talaga ng time yung Rocket PH ko. Talagang na-modify ko lahat ng details. Yung mga photos is sagad na sagad yung 10 media para talaga may sample talaga yung client natin kung ano yung expectations na makukuha na nila sa products natin. Okay? So, okay, let's say, upload tayo ng actually, may mga stock photos din dito. So, okay, let's say stock photos na lang yung gagamitin natin kasi sample lang naman to. So, what if nakapag-upload na ako ng isa and then add tayo ng isa pa. So, medyo mahina yung internet. So, hintayin lang natin na makapag ano yung, okay, so andyan na. So, ganyan. So, let's say tatlo lang. Okay, kasi baka matatagalan tayo kasi yung medyo mabagal yung pag-render niya. So, let's say tatlo. Isipin na lang natin na 10 yung na-upload natin na medias. So after that, dito sa assets, the files, the buyer will get access to once they have completed the payment. Okay, so may options tayo dito again to redirect buyer to a URL. Okay, provide a publicly available link to the content you are selling, example Google Drive, URL, a YouTube video, or a Zoom invite. Okay, so yun. Di ba tinuro ko naman sa inyo kung paano gumawa ng mag-organize ng Google Drive, di ba? Doon sa mga templates. Di ba alam niyo naman kung paano yun gawin? Okay? So make sure ha, doon sa Google Drive is always set the access into viewer only. Okay? Huwag niyo gawing editor kasi minsan kasi hindi natin kilala yung mga buyers natin sa Rocket PH. So what if uh, i-edit nila yung parang Google Drive, may gagalawin sila. So, hindi talaga natin sila makokontakt. So, always make sure if you provide Google Drive link, always set your access sa mga Google Drive links mo into viewer. Okay? So, lalagay tayo dito ng link. What if, let's say ito na lang. Copy ko na lang yung link dito. What if ganyan? So, what if Google Drive link na to? So, ganyan. Pwedeng ganyan yung link ha. And then pwede rin i-upload mo yung file, okay? So mag-upload ka dyan ng mga files, if ever mga PNG files siya or mga JPEGs, mga PDF files, pwede. Okay? So ako normally yung ginagawa ko talaga yung Google Drive link talaga, guys. Okay? So after that, after providing the link, dito na tayo sa pricing, okay? So, ang pricing dito sa Rocket PH, guys, ang maganda dito is wala talagang below 100. Yun yung maganda dito, guys. Yung pinaka-lowest na mabibigay mo na price is 100 lang talaga. So, since planner yung in-upload ko dito na product is yung ipa-price ko is medyo higher than 100. So, let's say 199. Okay? So, let's say ganyan. And then, kapag hindi ka pa sure sa in-edit mo dito is pwede mo i-save sa draft. Pero kapag sure ka naman, save and publish mo na agad. Okay, so review ka lang. Pwede mo naman din i-edit after kapag may napansin kang mali sa ginawa mo, pwede mo naman i-edit. May option naman na to edit the products. Okay, so try natin i-save and publish para ma-complete natin yung profile natin para maging 100% na to banda. So may notification na astig, your changes have been saved, okay? So automatic meron na tayong first product natin. Okay? So nakalagay dito A for planner, Canva template fully editable. 199. Okay? So kung gusto mong makita yung Rocketship account mo, may link dito. Link natin to, guys. Ito yung pwede natin i-attach sa mga post natin sa Facebook. Kung gusto mong ma-redirect yung mga clients mo if ever wala ka.
Kasi yun nga yung reason ko. If ever hindi ka makakapag-reply sa Facebook, always include your Rocket PH account sa mga posting mo. Para kapag may nag-inquire sa inyo through Messenger and then napansin nila parang ang tagal naman and then what if gagamitin na nila talaga yung product and then ayaw naman nilang bumili sa iba kasi gusto nila yung design mo. So, kapag nakita nila na may Rocket account ka, then, 'di ba? They have the option to buy even if hindi ka available sa Facebook mo. 'Di ba? Kahit kung busy ka, let's say may sakit ka or nasa biyahe ka or nakatulog ka, something like that, yung Rocket PH, yung magwo-work for you, 'di ba? So, tiklik natin tong Rocket PH na link, okay? So, yung lalabas na talaga dito, first is yung cover photo line. Okay, pagkababa natin dito, andito yung logo, and then yung about section natin, and then kung saan tayo nakabase. And then, normally dito nilalagay yung mga recommendations. Okay? So, kung kung if ever na napanood mo na tong ano guys ha, kung if ever na napanood nyo na to yung tutorial na to, please make your Rocket PH account na as soon as possible kasi magsiset ako ng date na tayong lahat kayo, including me, magsiset tayo ng date kung saan uh, magre-reco to reco tayo. When we say reco to reco, ay magli-leave tayo ng recommendations sa bawat rocket ship natin. So, ayoko yung magli-leave tayo ng recommendation, yung parang spammy yung dating. Ayoko yung parang your designs are beautiful. Ganyan, ganyan. Ayoko ang ganyan. Gusto ko yung mga recommendations natin sa isa't isa is parang makatotohanan ba? Ayoko yung naglalagay lang tayo na, oh, your designs are beautiful, keep it up. Ayokong ganun. So as much as possible, yung mga recommendations natin is related talaga sa mga products na ina-upload natin sa rocket ship natin. Bakit? Para kapag may bibisita sa rocket ship account natin is kapag nabasa nila yung recommendations is uh, they will think na oh may mga bumili na pala talaga and then your recommendations is related dun sa mga products. So parang hindi siya spammy, hindi siya scripted. Okay? So asan ba yung ano wait lang. Refresh natin kasi hindi nag-appear yung product. So, ayan. Dito banda yung products, guys. So, kung sa part ng buyer, if ako yung buyer, ito yung magiging view ko. Kasi website mo to eh. Website mo to, itong Rocket PH, Topper J. Website mo to. So, ito yung magiging view ng buyer. Okay, so makikita niya ganito. So, kapag nakapanood na kayo ng tutorial na to ha, please make your own, create your own Rocket PH account na kasi magsiset ako ng date. Gusto ko lahat tayo sabay-sabay na mag-reco to reco para magkaroon tayo ng para lahat tayo magkaroon ng mga recommendations na hindi scripted, okay? So malaking tulong to sa account nyo guys, okay? Kapag i-click to ni buyer, and then, yun nga, yung mga in-upload natin na media for the planner is lalabas din dito banda, okay? So, nakita nyo naman, tatlo lang kasi tatlo lang yung in-upload natin. So, as much as possible, mag-upload tayo ng 10 para mas maraming makikita si buyer na sample. Okay? So, pwede niyan and then, andito yung name, A4 Planner, Canva, yung price, product, di ba? So, makikita dito, if babasahin na to ni buyer, may idea na siya what to expect sa digital product mo. Okay? So, yung mga recommendations din guys, kung napansin niyo may recommendation dito, hindi to siya recommendation sa isang product. Lahat ng recommendations na marireceive mo, lalabas siya sa lahat ng products mo. Just like for example, ito sa planner, lalabas din, for example meron kang 10 recommendations. Okay? So yung 10 recommendations is lalabas siya dito sa planner. Okay? And kung meron kang isang product na notepad, kapag clinic din yun ng buyer, is lalabas din yung 10 recommendations. Kaya sinabi ko sa inyo na importante na yung mga recommendations is dapat related sa product. Okay. Para kapag nabasa ni buyer yung mga recommendations, like for example, ako yung buyer, mag-leave ako ng recommendations dito na, okay, ang ganda ng mga notepad ni seller,
walang tapon, gamit na gamit lahat, etc. etc. And then kapag mababasa siya ni yun nga ni buyer, makikita niya notepad, okay? Ano to? Planner. So iisipin niya na may other product pa pala si seller. So makukonfuse siya. Magbibigay siya ng confusion sa buyer na meron pa palang ibang products si seller na nagustuhan ng ibang buyer. Okay? So importante talaga yung ano guys, yung recommendation. Kasi kapag nabasa lang ni buyer dyan na your designs are great, keep it up, yun lang. Yung parang hindi siya nagbibigay ng confusion dun sa mga buyers ba, ng mga ibang buyers. So, I suggest talaga na we should make our recommendations parang may laman talaga ba? Hindi siya scripted. So, yun, maiisip ni buyer na, oy, may note pa siya, check ko nga. So, i-click na yung name mo dito or dito ba kaya banda, di ba? So, i-click na yan. And then, automatic, babalik siya dun sa, ano, sa dashboard mo and then hahanapin niya yung sinabi ng isang buyer na nag-leave ng recommendation about Notepad and then yun, what is, di ba, bibili siya so may another sale ka kapag bumili siya sa planner and then naisipan niya bumili sa Notepad, boom, meron na tayong sale, di ba? So yun, I think yun lang kasi medyo napahaba yung explanation ko dito sa pag-create ng account. So yun, again, uulitin ko, if napanood nyo tong tutorial na to, I advise na please create na your own Rocket PH account. Okay? Kahit mag-upload lang kayo ng isa or dalawang product sa Rocket PH account nyo, okay lang. Okay? So, kung ano yung binibenta nyo ha guys, kung ano yung binibenta nyo sa Facebook nyo, make sure na ganun din yung ilalagay nyo sa Rocket PH nyo. Bakit? Kasi magagamit natin yan kapag nag-apply na tayo to get a badge for a verified pro. Okay? So, yun lang and I hope na meron kayong natutunan. Aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.